I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello Universe, it's me again. Ayan, mayroon tayong upload videos, updates. Ay courtesy po ng News 5. Nako po, panibagong palpak na flood control. Mga kababayan, kawawa talaga yung pundo ng Pilipinas. Alam nyo, sa totoo lang, mayroon tayong napakagaling na Pangulo. Pero sa kabila ng lahat, nagmamalasakit siya. Nagbibigay siya ng pundo para maiayos yung problema. Pero ito yung ginagawa ng mga salot talaga. Itong mga contractors nito, dapat talaga ipapakulong talaga ito eh. Bakit kanyo? O ito, basahin ko. Sabi dito, ilang taon lang, sira agad. Nasira agad ang isang flood control project sa Davao de Oro na itinayo noong 2022. Biro nyo yun? O kailangan tuloy ng panibagong pundo para rito. O parang ang tingin ko, parang sinasabotahe si Pangulong Marcos Jr. No? Alam nyo, si PBBM, sobra talaga ang malasakit niya sa kapwa Pilipino. Hindi lang sa isang lugar, pero sa bawat lugar sa buong Pilipinas. Nagbibigay siya ng pundo, mga kababayan, simply through DBM. O, malaking tiwala din naman ng ating pamahalaan na itong pundo ng DPWH, naglalagay ng pundo sa isang lugar, mapunduhan ang isang proyekto. Pero sa kabila ng lahat, sa totoo lang, walang nangyari eh. Ginagatasan talaga ang gobyerno, itong mga salot na contractors. Sino man ang kasabwat nitong mga to, sana makarma kayo talaga. Kawawa yung mamamayang Pilipino. Sa totoo lang, nagbibigay ang pamahalaan sa inyo ng pundo, tapos ganito pang ginagawa nyo. Para kompleto detalyado, ito, panoorin nyo. Nagkabitak-bitak at tinubuan na ng damo. Ganito ang sinapit ng isang flood control project ng DPWH sa Barangay Poblacion sa Mawab, Davao de Oro kahit wala pang 3 taon matapos itong itayo. Pebrero 2022 ito sinimulan at natapos Disyembre din ng parehong taon. Pero nitong nakaraang taon, unti-unti na raw itong nasisira. Ito ang bahagi ng flood control project kung saan nadadaanan pa ng mga residente mula rito hanggang doon sa kabilang purok. Pero dahil sa pagguho nito, may dalang takot na ang mga residente at dismayado sila sa proyektong ito. Ang proyektong ito ay may habang 634 meters at pinondohan ng mahigit 67 million pesos. Ang kontraktor, ang Legacy Construction Corporation, numero 1 sa may pinakamaraming flood control projects ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang pahayag ang kontraktor. Depensa ng DPWH. Nasira raw ito dahil sa sunod-sunod na ulan at tindol, kaya hindi na raw sagot ng kontraktor ang pagkukumpuni. Request kami for quick response funds. Yung budget na repair nito will be shouldered by the department because unfortunately, yung force majeure kasi voids the warranty of the project kasi hindi na kontrolado ng contractor yon. Inirekomenda ng PACC ang agarang technical audit sa proyekto para malaman kung di kalidad ba talaga o di peligro. Ano po ang masasabi nyo mga kababayan? Grabe, antindi. Sobra-sobra na itong ginagawa nila, sa totoo lang. Kawawa talaga ang Pilipinas kung ganitong klaseng mga contractors na hindi mo nasubaybayan, no? So I think, no, sa mga nakaraang administrasyon, ganun din po ang ginagawa. Kaya dapat i-check ito kasi delikado eh. Kasi yung contractor nung nakaraan, admin, isa rin ng contractor ngayon sa kasalukuyang admin eh. Kaya talagang dapat masugpo at masampulan tong mga to eh. Kasi kawawa tayo mga kababayan, nagbabayad tayo ng tax tapos ganito. At nakikita nyo naman kung gaano kamalasakit ang Pangulo. Kung hindi nag-expose, kung hindi nagsalita sa sona niya tungkol dito sa mga magnanakaw na ito, wala, hindi matutuklasan ito. Habang buhay na ganito ang kalakaran. Sa totoo lang, mabuti ka mo na-expose ni Pangulong Marcos Jr. itong mga talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga contractors at ibang opisyal.
yung sinabi ng mama kanina, another pondo, wow. Alam nyo, kung talagang konkreto, no, yung paggawa, matibay ang paggawa, kahit anong klaseng ulan na dumaan hindi masisira yan kasi konkreto Example na lang natin yung San Juanico, ang tagal-tagal na yan Tingnan nyo yung mga gawa ng Japan, dyan sa Cavite. Grabe, napakaganda yung ginagawa nila ngayon. Sobra yung buhos ng mga semento, yung mga bakal, ang lalaki. Basta, sabi ko nga sana nga si Pangulong Marcos Jr., no? Japan na lang ang gumagawa ng mga flood control para nang sigurado ay matibay. Kahit magbayad ka ng mahal, basta matibay para safe ang mga mamayang Pilipino. Pero kung sa mga Filipino contractors, wala na akong tiwala dito sa mga to Ganito Pero I hope, no? Dahil dito sa pagbubunyag ni Pangulong Marcos Jr., natalambak ang nakawan, no? Sa kaba ng bayan, nga ginagatasan nilang pamalaan, for sure, no? Madala na sila at hindi nila nagagawin yun. Dahil kung si PBBM ang nakaupo sa Malacanang talaga, uusisain yan, i-monitor niya at i-inspect niyan talaga, sigurado yan. So, nakakalungkot yung mga ganito. Diyan pa mismo sa Davao de Oro. Ewan ko lang ba talaga sa mga namumuno dyan. Ito sa mga ito yung mga DPWH na talagang grabe. Walang walang malasakit. Yung ibang DPWH na naka-assign sa iba't ibang region. Nasasakupan nila ito di ba? Dapat ini-inspect nila kung matibay o hindi. Sabi po ng mama kanina, yung nakaitim ba yun? Kaya doon nasira dahil doon sa mga umuulan na dumaan na sunod-sunod. Oh my goodness. Napaka naman yun? Yung reason niya, napakababaw. Palusot ka pa sir Hindi mo alam kung yung sinasabi mo akma doon sa flood control na pinagawa nila dyan. Ano ba naman ang nangyayari dyan sa pinagagawa ng mga contractors na yan talagang hindi konkreto. Talagang as in substandard, palpak, ganun lang yun. Kaya ito si sir hugas kamay talaga nakakalungkot. So ito pa mga kababayan kanina sa press conference ni Secretary Dizon, ayan sinabi niya nga dito, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi lamang ang mga flood control project simula 2022 ang sisilipin, kundi pati na rin ang sa mga nakaraang administrasyon. Yan ang sabi niya. This reaches even way earlier than 2018, 2017, 16. Matagal na po ang ilan sa mga proyektong ito. Totoo yan mga kababayan. Kung nakikita nyo mga previous video natin, may kalumaan So, ibig sabihin, matagal na po yun. Kaya, dito sa mga palpak na proyekto ng DPWH, ay kailangan naman talaga imbestigahin. Bakit kanyo? Diba sabi ko, yung mga yung mga contractors nung Duterte administration, siya rin ngayon. So, ibig sabihin, yung mga flood control itong mga nakaraan, delikado. Kailangan masilipin yun. May ayos ng tama. Kasi, baka madaming madidisgrasya doon mga kababayan. Kaya tama lang yung sinabi ni Secretary Dizon na kailangan silipin yung mga flood control at yung ibang proyekto ng mga nakarang admin. Tulad ni Duterte administration, alam po natin ang mga nakaraang itong mga ibang proyekto niya. Yung example na naman natin, yung Kabagan Tulay, yung sa Iloilo flyover, ito sa Pasig na footbridge. Ang dami. Marami yan mga kababayan. Kasi itong yung ibang contractors itong mga contractors pa ni Duterte pa yan Sila po yung mga kumbaga nakipagkontrata sa pamahalaan, dapat lang nasilipin yun. Mahirap po yun. Delikado. Mas maaga, mas mabuting agapan. Diba? Ayan naman talaga ang goal ng Pangulong Marcos Jr. Para nang sa ganun, masolusyonan ang problema. At hindi na mangyayari uli. Na sana po learn and lesson po yan sa pinuno ng DPWH na kailangan i-monitor yung mga proyekto na yan mga kababayan. So yun guys, ang aking pinaka latest updates video. Thank you for watching.
See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.